Sa mata ng lipunan, may ideal na pamilya. May nanay, may tatay, may anak. Pero sa modernong Pilipinas, hindi na ito ang realidad para sa lahat. Ayon sa UN Women, milyon-milyong pamilya sa buong mundo ang binubuo ng single parents, parehong kasarian o extended kid, at sila'y masaya, buo at puno ng pagmamahal. Sa isang bansang gaya ng Pilipinas, kung saan malalim ang pagkakahugpong ng kasarian sa papel sa tahanan, mahalagang itanong, sinong nagsabing may isa lang na ano ang pamilya? Hindi na kaga mag-aasawa. Magta-30 anyos ka na. Puro trabaho na atupag mo. Ma, hindi naman porket babae o kailangan mo na din mag-asawa. I love my job and I'm not in a rush. Hindi rin yung sukatan ng pagiging content ko sa buhay. Sabi nga ng social weather stations, 61% ng urban Filipinos ay bukas na sa idea. Hindi kailangan ng traditional setup para maging buong pamilya. Hindi naman sa ganun anak, pero kasi babae ka. Iba pa rin yung may pamilya, may asawa, may anak. Nay, may punto naman kasi si Carla eh. Tingnan mo ako, may anak, pero single. Hindi man madali, pero kinaya ko naman. Ang pamilya namin ni Ira, yung sasabi pa rin pamilya kahit na wala akong asawa. Dahil ako na rin yung tumatayong ilaw at haligi ng tahanan para sa pamilya namin ni Ira. Tama si Mama. Masaya naman po kami, di ba, Lola? Naman ako, nag-aalala lang ako pag nawala na ako. Iniisip ko, sino mag-aalaga sa inyo pag tanda nyo? Ano ba kay Carla? Maraming paniniwala ang namana natin, gaya ng araw at gabi, babae sa kusina, lalaki sa trabaho. Ngunit ang mundo ay umiinog at kasama nito ang ating pag-unawa sa tahanan at pagmamahal. Tita Gladys, bakit kaya hirap pa rin si nanay tanggapin yung mga bagay na hindi na katulad ng kinagisnan niya? Lumaki si nanay sa panahong ang mga babae ay para sa loob lamang ng ating bahay, habang ang mga lalaki naman ay nagtatrabaho sa labas, at palaging may ina at ama sa loob ng tahanan. Sa panahon ngayon, hindi na yon ang naging basihan para sa pagkababae at pagkalalaki, lalo't lalo na sa pagbuo ng pamilya. At kahit matagal pa, natututunin siyang unawain ito kahit papaano. Nakikita ko nga po, parang tanggap na din niya kayo ni Tita Mayra bilang mag-asawa. Hindi naging madali, pero naging pundasyon namin ang respeto at pagmamahalan para sa pagbuo ng aming pamilya. Ang mga mata ay natututong makita ang bago kapag ang puso ay natutong makinig. Sa pamilya, hindi mahalaga kung sino ang kasama mo sa hapag. Ang mahalaga, sino ang hindi ka iniwan. Nay! Nay! Oo! Nay, naisip ko lang. Sa eskwelahan ni Ira, meron siyang kaklase na 2 tatay, tapos meron isang lola na tumatay yung magulang. Pero masaya pa rin sila. Hindi ko naman sinasabi hindi magiging masaya ang pamilyang matulad ng ganyan. Pero, siguro hindi lang ako sanay. Makikita ko naman sila. Ang importante, mahalaga dyan, ang pamilya ay nagmamahalan. Exactly, ma'am. Hindi pa sila nagporma para sa pamilya. Ang mahalaga ay respeto, kalinga at suporta. Sabi nga
sa PCW, kailangan kilalanin na kakayahan ng bawat miyembro ng pamilya kahit anuman ang kanilang kasarian. Well, you should know, ang pamilya ay hindi isang kahon na kailangan mong isiksik ang sarili mo para magkasya. Ito ay isang tahanan na tinatanggap ka kung sino ka. Akala ko may iisang tamang paraan lang para bumuo ng pamilya. Pero mali ako. Ang pamilya ay hindi perpekto, pero ito ang lugar kung saan dapat walang sukat, walang tanong kundi pagtanggap. Natutunan namin na hindi anyo ang batayan ng pagiging pamilya. Hindi ito checklist. Ito'y commitment, malasakit at pagmamahalan. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang lumang pananaw sa pamilya. Kailangan natin buksan ang isipan at puso sa katotohanan iba-iba ang anyo ng pagmamahal. Hindi kailangang perpekto, ang mahalaga ay totoo. Akala ko dati may isang tamang paraan lang ng pagiging pamilya. Pero natutunan ko, ang tunay na pamilya ay yung nagmamahalan, nagkakaintindihan, at tinatanggap ang isa't isa. Ito ay tahanan. Bukas, puno ng pag-unawa, pinanday ng malasakit. Dahil sa dulo ng lahat, hindi kasarian o papel ang bumubuo sa pamilya, kundi ang walang sawang pagkalinga, pagtanggap, at pagmamahal. Piliin nating buksan ang isipan, palawakin ng pag-unawa at manindigan. Hindi lang para sa mga sarili nating pamilya, kundi para sa lahat ng uri ng pamilya. Hindi perpekto ang bawat tahanan, pero may saysay ito kapag binubuo sa pagkakapantay-pantay. Magsimula sa sarili, magsimula sa loob ng bahay. Dahil ang pagtanggap ay hindi isang paniniwala lang. Ito ay isang kilos, isang paninindigan, isang kalinga. Ang tahanan ay hindi kahon. Panahon na upang iwaksi ang lumang kaisipan. Ang pamilya ay hindi kahon na nililimitahan ng anyo o kasarian. Ito'y tahanan kung saan pagmamahalan ang tunay na sukatan.